Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 611 hanggang 630. Kabanata 611. Mahigit 20 eksperto sa pag-ibig ang naruroon. Alam nila na ang mahinhin na lalaki sa harap nila ay ang may-ari ng transgenerational. Trillions ang halaga niya, makapangyarihan pero low profile. Kung pinasaya nila siya, mabubuhay sila ng madali sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sir, mangyaring ipaalam sa amin ang iyong mga isyo at gagawin namin ang isang plano para sa iyo. Sige, tumanggo si James at sinabi sa kanila ang lahat. Wala siyang iniwan. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng kasama ang kanyang pagbibitiw, pag-aasawa, at pagbawi ni Thea. Binanggit niya ang pagsira kay Xavier's, pagkidnap kay Thea, pagligtas niya sa kanya, at pag-ibig niya sa ibang bersyon ng kanya. At ngayon, nahulog na ang loob ni Thea sa Black Dragon at gusto siyang hiwalayan. Thud. Pagkatapos ng kwento ni James, napaluhod silang lahat. General, patawarin mo kami. Hindi nila inaasahan na ang may-ari ng transgenerational ay ang Black Dragon. Higit pa rito, hindi nila inaasahan na ang kanyang asawa ay may ibig sa ibang bersyon niya. Napakasimple nito. Bakit kailangan niya ang mga ito? Ang kailangan lang niyang gawin ay ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, at lahat ng kanyang mga problema ay malulutas. Nag-wave ng kamay si James. Get up. I hate people nilang. Lahat tayo pantay-pantay. Oo, Ginoo. Noon lang sila nakatayo. Tumingin si James sa mga tinaguriang love expert at nagtanong, so what should I do now? Nagkatinginan silang lahat. Ang isa sa kanila ay maingat na nakipagsapalaran, Sir, sabihin lang sa lahat na ikaw ang Black Dragon, at lahat ay malulutas, hindi ba? Nag-wave ulit ng kamay si James. Kung kaya kong gawin iyon, hindi kita kailangan. Masyadong marami ang nakataya. Kailangan kong sabihin sa akin kung paano iligtas ang kasal ko nang hindi ibinubunyag ang tunay kong pagkatao. Nagkatinginan ulit silang lahat. Pagkatapos, nagkaroon sila ng tahimik na usapan. Nakaisip sila ng plano para kay James. Namuhay sila ayon sa kanilang reputasyon. Lahat ng sinabi nila ay totoo. Sir, I think that you're too nice to Thea. Too polite. This isn't love, this is just repayment. Love doesn't look like this. Sumasang-ayon ako, Ginoo. Patawarin mo ako sa susunod kong sasabihin, ngunit mula nang ipasok ka ni Thea sa kanyang kama, kinilala kanya bilang kanyang asawa, ngunit ikaw ay masyadong marangal. May dalawang paraan upang masakop ang isang babae. Ang unang paraan ay ang paggamit ng kayamanan, ngunit hindi mo ipinahayag ang iyong pagkakakilanlan. Dapat kang maging mas nangingibabaw kapag kailangan ng sitwasyon. Halimbawa, aipin mo siya sa pader at halikan siya ng mapusok. Sa isang relasyon, tinitingnan ng ilang tao ang sex bilang nangyayari. Maaaring isipin ng isang babae na kapag ibinigay niya ang kanyang sarili sa isang lalaki, ito ay panghabang buhay. Obviously, ganito si Thea. Sir, you must learn the ways of romance. Ang pagluluto at paglilinis sa bahay ay hindi mananalo kay Thea. Also, you must form your own opinions, don't agree with everything Thea says, women like opinionated men, she's looking for a husband, not a yaya. Pansinin ang mga anibersaryo, give her thoughtful gifts. Lahat ay may gustong sabihin. Malinaw nilang sinuri ng lahat ang kanyang mga isyo. Seryoso itong si James, napagtanto niyang tama sila. Sige, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Tatawag ako kung may kailangan pa ako. Nag-wave ng kamay si James. Saka lang sila umalis. Pagkalabas nila sa opisina niya, excited nilang pinag-uusapan ang buong bagay. Wow! So that was the Black Dragon and the chairman of Transgenerational. Ito ang pinakamagandang sandali ng aking karera. I'm so proud and I can't wait to share. Tinulungan ko ang Black Dragon sa kanyang relasyon. Itago mo ang iyong bitag kung hindi ikaw ay ipapakain sa mga buwaya. Sa opisina,
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 612. Samando si James sa couch, naninigarilyo at bumubulong-bulong sa kanya, masyado ba akong mabait kay Thea? Gusto ko lang naman siyang gantihan. Nakikinig ako sa lahat ng sinasabi niya. So hindi ito pag-ibig. Nawala sa isip si James. In love ba siya kay Thea? O gusto lang niyang gantihan siya sa pagliligtas niya sa buhay niya? Ano ang pag-ibig? Pinag-aralan ito ng maigi ng mga eksperto sa pag-ibig para sa kanya. Pakiramdam niya, noong una niyang nilapitan si Thea, gusto lang niya itong gantihan. Gayunpaman, pagkatapos na gumugol ng maraming oras sa kanya, nahulog siya sa pag-ibig sa kanya. Ang pagkawala niya ay pagkawala ng lahat. Hoy, anong nasa isip mo? Isang boses ang umalangaw-ngaw. Tumangala si James. Pumasok si Quincy. Nakasuot siya ng red professional dress. She crossed her arms at pinag-aralan si James. Wala. Pagkatapos ng trabaho ngayon, gusto mo bang sabay na kumuha ng pagkain? Ngumiti si Quincy kay James. Sinulyapan siya ni James bago umiling. Parang hindi naman. May iba pa akong gagawin. Alam niya ang iniisip nito. Siya ay isang lalaking may asawa. Pinakamabuting panatilihin niya ang kanyang distansya mula sa kanya. Nag-aalala siya na hindi niya mapipigil ang sarili kung maglalaan siya ng maraming oras kasama si Quincy. Siya ay masyadong mahusay sa pang-akit sa kanya, na ginagawa niya sa bawat pagkakataon. Magsaya ka. Tumayo si James at lumabas ng opisina. Pinanood ni Quincy si James na umalis, bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Noon lang, sa isang villa sa Kensington. Dad, nangako ka. Umiiyak ang isang babaeng nasa 20s. Siya si Cynthia. Nag-resign ang lalaki. Cynthia, sinubukan ko. Siya ang Black Dragon. Alam mo kung ano. Parang siya. Ano ang magagawa ko kapag sinabi niyang hindi? Wala akong pakialam. Tumulo ang luha ni Cynthia. Pag hindi siya dumating, magpapakamatay ako. Ako ang iyong nag-iisang anak na babae. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gagawin. Cynthia, halika, huwag kang ganyan. Kahit kailan hindi ako humingi ng marami sa iyo, Dad. Gusto ko lang nakasama ko siyang mag-celebrate ng birthday ko. Hindi mo ba ako matutulungan? Nasa pagitan ng bato at matigas na lugar si Zane. Sinubukan niya. Niyaya niya si James. Gayunpaman, hindi interesado si James. Inialok pa niya ang kalahati ng kanyang mga ari-arian, ngunit walang pakialam si James. Wala na siyang ibang magawa. Ay, may iisipin pa ako. Minasahe ni Zane ang kanyang mga templo. Si Cynthia lang ang anak niya. Siya ang kanyang kayamanan. Ayaw niyang nakikita itong malungkot. Saka lang ngumiti si Cynthia. Tumayo siya at minasahe ang mga balikat ni Zane. Deal. Kung hindi sumipot si James bukas, hinding-hindi kita mapapatawad. Oo, sisiguraduhin kong nandito siya. Kahit kailangan kong lumuhad sa kanya, sisiguraduhin kong darating siya. Wala akong pakialam kung anong mga paraan ang ginagamit mo. Humajijek si Cynthia. Minsan, hindi alam ni Zane kung ano ang gagawin sa kanyang anak na babae. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 613. Umalis si James sa Transgenerational. Pumunta siya sa isang random food stall, umorder ng ilang pagkain at ilang beer. Nasiyahan siya sa kanyang pagkain at beer mag-isa. Nasisiyahan siya sa pambihirang sandali ng kapayapaan nang tumunog ang kanyang telepono ng isang mensahe. Binasa niya ang mensahe. Hi, si Zion Lloyd pala. Kasama ang aking asawang si Louisa Zahn, nagbukas ako ng Steamboat Restaurant sa Old Town. Ilulunsad ito sa katapusan ng Setyembre, at gusto naming dumalo ka. Ang address ay Old Town, 54, Sand King Road. Ang pangalan ng restaurant ay Dragonair Steamboat. Ito ay isang mensahe ng masa. Paumanhin para sa anumang abala na naidulot. Nang mabasa niya ang mensahe ay natigilan si James. Nagbukas ng restaurant si Zion. Si Zion ay kanyang kaklase at matalik na kaibigan noong high school. Naalala niya na mahirap si Zion. Noong bata pa siya, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente, naiwan ang kanyang ina na nagpalaki sa kanya. Dahil ito ang lugar ni Zion, pupunta ako doon. Bulong ni James sa sarili. Tinignan niya ang kalendaryo sa phone niya. Ako ang first ngayon. Bukas, ito ay ang ikalawa. Tinawag niya si Zion. James,
Nauutol ang boses sa kabilang dulo. Ngumiti si James, bukas na ang launch ng restaurant mo ha. Oo naman. Ikuha mo ako ng table. Nakuha ni G. Walang problema. Binaba ni James ang tawag. Nagpatuloy siya sa pagkain. Pagkatapos niyang kumain, binisita niya si Henry sa ospital. Hindi niya nakontak si Thea. Dahil gusto na siyang hiwalayan ni Thea, mas mabuting iwasan siya ngayon. May oras pagkatapos ng ilang araw. Buong hapon si James sa ospital ng militar. Kinabukasan, nag-aabang ng taxi si James sa gilid ng kalsada, dali-daling lumapit si Zane sa kanya. Sa wakas ay nasubaybayan na kita. Nang makita ni James si Zane ay kumunot ang noo niya. Bakit nandito ka na naman? James, pakiusap. Pinipilit ni Cynthia na dumalo ka. Pakiusap ko, dumaan ka lang saglit. Kung hindi ka makakarating, masasaktan si Cynthia. Anong kinalaman yan sa akin? Hindi siya pinansin ni James at nagpara ng taxi. James. Sigaw ni Zane. Matagal nang wala si James. Sumakay si Zane sa isa pang taxi at nagutos, sundan mo ang kotseng iyan. Dumating si James sa Old Town. Nahanap niya ang Dragonair Steamboat. Ang Sand King Road ay bahagi ng Old Town. Ito ay mas abot kayang pamumuhay dito kaysa sa lungsod. Medyo malawak ang lugar ni Zion. Ito ay 3 palapag, at bawat isa ay humigit kumulang 500 hanggang 600 metro kwadrado. Sa kabuuan, ang lugar ay halos 2,000 metro kwadrado. Dahil maaga pa, tahimik ang restaurant. Nakasot si Zion, nag-uutos sa mga lalaking nagde-deliver ng mga floral arrangement. Ilagay mo doon ang mga bulaklak. Dapat pumunta doon ang bonsai na ito. Lumapit si James. Nakita siya ni Zion. James. Lumapit kaagad si Zion kay James, baka sa tuwa ang mukha nito. Maaga ka. Tinulungan ni James si Zion mula sa ilang masikip na lugar pabalik sa Dragon Fountain Villa, at lubos na nagpapasalamat si Zion. Napangiti si James. Masyado akong maraming oras sa aking mga kamay, kaya naisipan kong pumunta ng mas maaga at tulungan ka. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 614. Zion. Anong ginagawa mo, dami pang gagawin, tamad ka #S. May sumigaw kay Zion. Isang babaeng nakasuot ng magarbong damit at makapal na makeup ang lumapit sa kanila. Nang makita niya si Zion na nakatambay, kasama si James, sumimangot siya. Zion, ang lakas ng loob mo. Nakikihalubilo sa mga makulimlim na tao ngayon, ikaw ba? James, mabuti pang umalis na ako. Mangyaring ayusin ang iyong sarili sa bahay. Umalis si Zion na humihingi ng tawad. Kumunat ang noo ni James. Tiningnan ni Luisa si James ng masama. Pagkatapos nito, inilagay niya ang kanyang pinakamatingkad na ngiti at lumapit sa isang medyo may edad na lalaki. Ipinulupot niya ang kanyang kamay sa braso nito ng matalim. Maaga ka, Mr. Williams. Hinampas ng lalaki si Luisa sa kanyang puwitan. Grand opening mo na. Siyempre maaga ako. Salamat, Mr. Williams. Umaasa kami sa iyo ngayon. Siyempre. Napakunot ang noo ni James nang makita ito. Alam niya kung sino si Luisa. Kaklase niya siya. Kahit na noong sila ay nasa paaralan, palagi siyang nangungulit sa mga lalaki, madalas na nakikihalubilo sa masamang kasama. Hindi niya alam kung paano siya napangasawa ni Zion, ngunit batay sa kanilang mga pakikipag-ugnayan noong una, alam niyang walang katayuan si Zion sa bahay. Tinawag ni Luisa ang mga shot. James. Lumapit ulit si Zane sa kanya. Lumingon si James at tumingin kay Zane, mukhang nagbitiw. Zane, wala ka na bang ibang gagawin kundi sundan ako? Birthday ng anak mo ngayon, di ba? Bakit nandito ka pa? Kung wala ka, ano ang dapat ipagdiwang? Malungkot na sabi ni Zane. Sabi ni Cynthia, kapag ayaw mong dumalo, ayaw din niya ng party. James, dumaan ka lang saglit. Wish her and you can go. Zane, wala akong oras para dito. Ito ang Steamboat Restaurant ng kaibigan ko. Ito ang grand opening ngayon. Hindi naman magtatagal. 2 oras na lang papunta at pabalik. Hindi ka man lang maaantala. Hindi pinansin ni James si Zane. Nagpanik si Zane. Nangako siya kay Cynthia na kukunin niya si James, pero ngayon ay flat out na tumanggi si James. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi nagtagal, lumitaw si Zion na may dalang dumi. Umupo ka, James.
Salamat. Tumango si James at umupo. Nakita ni Zion si Zane. Sabi niya, Sir, bakit hindi ka rin umupo? Napaupo si Zane, problemado. Nagsimulang manigarilyo si James habang nakaupo siya sa outdoor lounge. Maya-maya, dumating na ang masa. Luisa, congratulations. All the best. Luisa, babae. Kahanga-hanga ka. May sarili kang restaurant ngayon. Ito ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2 milyong. Eto, regalo mo ito. Ang lahat ng dumalo ay naghanda ng napakahalagang mga regalo. Bati ni Zion at pinagsilbihan sila. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng lahat. Luisa, hindi ko maintindihan. Sa itsura mo, bakit ka nagpakasal kay Zion? Siya ay mahirap at hindi gaanong maimpluwensyahan. Oo, noong nasa school kami, wala siyang silbi. Ganun pa rin siya ngayon. Tinuya ng ilan sa mga babae si Zion. Siya, napatingin si Luisa kay Zion at nagdagdag ng panggatong sa apoy. Ayoko na siyang pag-usapan. Ito ang grand opening ng aming restaurant, ngunit wala sa kanyang mga kaibigan o pamilya ang nandito. Ang tanging dahilan kung bakit ko siya pinakasalan ay dahil siya ay isang tapat na tao. Ay hindi. Napatingin si Luisa kay James na nakaupo sa may entrance. Well, may dumating. Ito ay si James, ang manugang ng mga kalahan. Alam mo ang mga kalahan. Ngayon, si Thea ay ang henyong doktor ng Kensington, na protektado ng Black Dragon. Pinaplano niyang hiwalayan ang kanyang walang kabuluhang asawa na si James at makasama ang Black Dragon. Maingay si Luisa. Narinig siya ni James. Kumunat ang noo niya. Mabilis na naglakbay ang masamang balita. Mukhang alam ng iba na binabalak ni Thea na hiwalayan siya at makasama ang Black Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 615. Nagtrending si Thea nitong nakaraang 2 araw. Maraming paparazzi ang sumunod sa kanya, lahat sila ay umaasa na makuha ang scoop sa kanyang buhay pag-ibig. Kahapon, nang dinala ni James ang mga bulaklak ni Thea ngunit sinabi niyang gusto niya ng diborsyo, nakuha ito ng paparazzi at ikinalat ito sa buong internet. Ngayon, alam ng lahat na palaging nasa kanilang mga telepono. Si James lang ang walang alam. Hindi masaya si Zion na sinabi ni Luisa ang lahat ng iyon tungkol sa kanyang kaibigan, ngunit hindi siya nang ahas na magalit. Sa halip, mahina niyang sinabi, Luisa, be nice. Noong nasa Dragon Fountain Villa ako, tinulungan niya ako. How dare you bring up this? Hinayla ni Luisa ang tenga ni Zion, marahas na sinabing, maswerte ka na wala ako roon. Kung hindi, mahihiya ako sa iyo. Tingnan mo ang kumpanyang pinapanatili mo. Bumalik ka na sa trabaho. Okay. Tinapan ni Zion ang bibig at nadulas. James, mukhang walang nakatayo sa bahay ang kaibigan mo. Napangiti si Zane. Sinaman siya ng tingin ni James. Nawala ang ngiti ni Zane at tinapan niya ang kanyang bibig. Oh. Tumingin si James kay Zane, nagtanong, mababa ba ang tingin sa akin ng mga tao dahil hindi ako nagdala ng regalo? Sa tingin ko, tumango si Zane. Tingnan mo ang iba, dumating sila na may dalang mamahaling regalo. Wala kang dala, at nakaupo ka sa pasukan na parang isang kahanga-hangang estatwa. Walang matutuwa tungkol dyan. Bakit ka pa nakaupo dyan? Ayusin ang ilang mga regalo na ihahatid ngayon. Ayaw mo na bang pagalingin ko ang anak mo? Natigilan si Zane. At pagkatapos, kumilos siya. Oo, syempre, kaagad. Anong regalo ang iniisip mo, James? May mas mahalaga o normal na regalo lang? Magagawa ng mga normal na regalo. Nakuha ko. Kinuha ni Zane ang phone niya at tumawag. Kumuha ng ilang mga regalo na ipinadala sa Dragonair Steamboat sa Old Town, Sand King Road. Mga normal lang, walang masyadong bongga. Pagkatapos noon, tumingin siya kay James na nagmamakaawa. James, tinakpan ko na. Kailan ka pupunta check? Kay Cynthia. Nag-wave ng kamay si James. Familiar ako sa kalagayan niya. Mabubuhay siya. Sasabihin ko pa sa iyo kapag may oras ako. Okay. Napuno ng emosyon si Zane. James, paano ang birthday party? Muli namang ikan-away ni James ang kamay, pinutol si Zane. Ayoko ng crowd. Titingnan ko kung may oras ako ngayong gabi para batiin siya. Oo naman. Oo naman. Oo, bulong ni Zane. Habang lumilipas ang oras, dumami ang mga tao.
Karamihan sa kanila ay mga kaklase ni Luisa at Zion at mga kaibigan ni Luisa. Mas maraming tao ang kilala ni Luisa, at maging ang ilan sa malalaking may-ari ng negosyo ay naroon. Ang mga kontak ni Zion ay normal, araw-araw na tao. Mas mahirap siya. Pagkatapos niyang magtapos ng high school, nagsimula siyang magtrabaho sa isang steamboat restaurant. Naroon siya sa loob ng 5 taon, natututo kung paano gawin ang mga base ng sopas at tumugma sa mga sangkap. Pagkatapos, huminto siya at pumasok sa trabaho sa isang construction site. Lahat ng kaibigan niya ay galing sa construction site. Gayunpaman, suportado nila si Zion. Nang malaman nilang nagtayo si Zion ng isang steamboat restaurant, dumami sila. Mga 10:00 na ng umaga. Mahigit 30 maruruming construction worker ang nagpakita sa pasukan. Salamat sa pagpunta mo, Harry. Pasok ka. Nang makita ni Zion ang kapatas na nangunguna sa kanyang mga manggagawa, umakyat siya upang batiin sila. Zion, anong ginagawa mo? Nagalit si Luisa, na bumabati sa ibang bisita sa pasukan. Huwag basta-basta papasukin ang sinuman. Naka-reserve na ang lahat ng mesa. Lahat ng nandoon ay VIP. Bakit mo tinatapon ang basurang ito? Maaapektuhan mo ang gana ng mga VIP. Hindi natuwa ang mga manggagawa sa narinig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 616. Mag-ingat ka sa bibig mo, *Turk. Nandito ako para magpakita ng suporta. How dare you call me trash? Sa tingin mo, gaano kataas ang iyong tindahan? Ito ay walang kakaiba. Dahil hindi kami welcome dito, aalis na kami. Zion, hindi naman sa ayaw natin dito. Nakakatakot ang asawa mo. Nagalit ang lahat ng manggagawa. Humingi ng tawad si Zion. Paumanhin, lahat, pasensya na po. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Luisa. Zion, basura ka. Bakit ka humihingi ng tawad? Kahit na hindi masyadong high-end ang shop namin, hindi pa rin namin pinapayagang pumasok ang sinumang Tom, Dick, o Harry. Alisin mo sila rito. Maya-maya lang ay may lumapit na lalaking nakasuit and tie. Inilagay ni Luisa ang kanyang pinakamagandang ngiti. Mr. Jackson, please, pumasok ka. Magiliw niyang bati sa kanya. Ang pangit ng ekspresyon ni Zion. Tumingin siya sa mga kaibigan, gustong magpaliwanag. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng lahat, sa halip ay tumalikod na para umalis. Ay! Napabuntong hininga si Zion bilang pagbibitiw. Nakita ni James ang lahat. Bahagya niyang ipinilig ang ulo. Tumingin siya sa oras. Halos oras na para kumain. Zion. Tinawag niya ang Zion, na pinipigilan siya sa kanyang mga hakbang. Lumingon si Zion kay James, may mapait na ekspresyon sa mukha. Sorry, James. Nakita mo na ako sa pinakamasama ko. Nag-wave ng kamay si James. Wala lang. Nagpa-reserve ako ng table kahapon, malapit na ang oras. Handa na akong kumain. James, nagpa-reserve ako ng private room sa second floor para lang sayo. Anong private room? Tiningnan ni Luisa si James ng masama habang pinapasok niya ang mga bisita sa loob. Wala siyang iba kundi basura. Bakit kailangan niya ng private room? Zion, nagpa-reserve na ako ng room para sa isa pang VIP. Hayaan mong maghintay si James. Kung gusto niya, makakakain siya sa mga common space kapag mas kaunti ang mga bisita sa mga 2:00 o 3:00. Luisa, hindi ito maganda. Nagpareserba si James kahapon. Sino ang nagmamalasakit? This is my place and I call the shots. Nagalit si Zion, ngunit itinikom niya ang kanyang bibig. Tumingin siya kay James nang may paghingi ng tawad. Tinapik siya ni James sa balikat. Ayos lang. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Maghihintay ako kung ganoon. Maya-maya lang ay may isang marangyang sasakyan ang Humandar. Ito ay isang Bentley na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sa likod ng Bentley ay isang maliit na truck. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa Bentley. Siya ang mayordomo ng mga liwayway, si Luther. Pagkalabas ni Luther, nakita niya sina James at Zane sa pasukan. Napangiti si Zane. James, nandito na ang mga regalo. Dapat ba nating ibigay ang mga ito sa Zion ngayon? Oo naman. Kailan pa? Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Lumapit si Luther at ngumiti sa dalawang lalaki. Pagkatapos, gumawa siya ng isang listahan at binasa ito.
Binabati namin sina Zion at Luisa ang pinakamasayang pagbati sa grand opening ng kanilang restaurant. Narito ang mga Reg Along 8,800,000 dolyar, isang pares ng maswerteng piraso ng jade, isang jade lion, at mga gintong kubyertos. Pagkatapos nito, nagsimulang magdala ng mga kahon ang mga lalaki sa restaurant. Si Zion at Luisa ay nakatayo sa lugar nang marinig nila ito. Napatingin si James kay Zane. Ito ba ang tinatawag mong normal? Mukhang problemado si Zane. Tanong niya, masyado bang maliit? Sorry James, hayaan mo akong kunin. Hindi, tama na. Sabay pidgel ni James. Hindi nakakagulat na nagkakahalaga siya ng trilyon. Ito ang kanyang normal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 617. Ilan sa mga trabahador ang naglabas ng mga kahon. Pagkaraang basahin ni Luther ang listahan, tumingin siya sa isang natutunaw na sayon. Nakangiting tanong niya, Mr. Lloyd, saan ko ilalagay ang mga regalo? Ha? Natauhan si Zion. Mabilis, sinabi niya, ipasok mo sila. Sinabi ni Luther, pasukin mo sila. Naabutan ni Luisa, nangunguna sa daan. Sa ganitong paraan, pakiusap. Sinundan sila ni Zion. Sa pasukan, magalang na sinabi ni Luther, Sir, Mr. Caden, may iba pa ba? Kung hindi, babalik ako. Napatingin si Zane kay James. Nag-wave ng kamay si James. Wala nang iba, sige na. Sir, tumingin si Luther kay Zane, nag-alinlangan sandali. Sir, ready na po lahat para kay Cynthia. Maraming VIP ang dumating. Nag-wave ng kamay si Zane. Kanselahin ito. Kanselahin ito. Si Luther ay mukhang walang magawa at nababagabag. Sir, madali lang pong sabihin. Anong sasabihin ko kay Cynthia? Napaisip naman si Zane. Nagkaroon siya ng ideya. Eto ang gagawin mo. Papuntahin dito ang lahat ng nasa party. Magkakaroon tayo ng party dito. Napatingin si Zane kay James sa sinabi nito. James, ano sa tingin mo? Magiging malaking suporta ito para sa iyong kaibigan. Bahagyang ngumiti si James. Magaling si Zane sa laro. Gawin mo ang gusto mo. Sabi ni Zane, huwag kang tatayo dyan. Sige na, sabihin mo rin kay Cynthia na nandito si James. Agad-agad, sir. Masayang umalis si Luther. Hindi nagtagal, lumabas ang mga manggagawang may dalang mga regalo sa loob, kasunod sina Zion at Luisa. Saan siya nagpunta? Pareho nilang hinanap si Luther. Natarante si Luisa. Bamulong siya, hindi man lang niya sinabi sa amin kung sino ang nagbigay sa amin ng mga Reg Along ito. Alam niya ang lahat ng nangyayari pero nagkunwaring hindi. Siya ay sapat na mapalad na napangasawa ang isang napakagandang babae tulad ni Luisa. Tungkol sa katotohanan na nakikipag-ugnayan pa rin siya sa kanyang mga dating kliyente, ikanaway ito ni Luisa bilang pagpapanatili ng mga relasyon upang bigyan siya ng kanilang suporta sa restaurant. Huminga ng malalim si James, akin na ang mga regalo. Ang pera, ang mga piraso ng jade, ang leon, at ang mga gintong kubyertos ay sa iyo lahat. Makipagdiborsyo ka at bayaran mo siya sa utang mo sa kanya. Purchase her shares, James, sayo ba talaga ang mga regalo? Hindi pa rin makapaniwala si Zion. Ito ay milyon-milyong pera. Hindi rin mura ang mga regalo. Paano niya ito kayang bayaran? Tinapik ni James si Zion sa balikat. Magkapatid tayo. Isang token mula sa akin. James, masyadong mahalaga ang mga regalo. Hindi ko sila madadala. At saka, nagkataon lang kaming nagkita, paano ko? Nag-wave ng kamay si James, natigilan siya. Ngumiti siya, anong ibig mong sabihin? 10 years ago, hindi tayo mapaghihiwalay. Natigilan si Zion. Why ikaw? Napangiti si James. Tama na yan. Binago ko lang ang itsura ko for certain reasons. James, ikaw talaga. Ikaw ang Black Dragon. Inilagay ni James ang isang daliri sa kanyang labi. Hush. Top secret ang identity ko. Gusto mo bang malaman ng lahat? Tumingin si Zion kay James, nagulat ngunit masaya. Hindi niya akalain na ang lalaking tumulong sa kanya sa Dragon Fountain Villa ay si James Caden 10 years ago, ang kanyang kaklase, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 618. Oo naman. Sino pa ang magbibigay sa iyo ng ganoong karangyang regalo? Hinampas ng lalaki si Luisa sa kanyang puwitan.
Tumigil ka, ang daming tao. Nandito rin ang asawa ko. Naikuyom ni Zion ang kanyang mga kamao nang magsalita si Leonardo, ang kanyang mga ugat ay lumalabas, ngunit siya ay nakahinga pagkatapos noon. Si Luisa, na nakaling pa rin sa braso ng lalaki, ay pumasok sa shop. Hinayla ni James si Zion sa tabi, at nagtanong, Zion, ano ang nangyayari? Bakit mo siya pinakasalan? James, huwag. Mukhang problemado si Zion. Sabihin mo sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Maraming tao ang dumating kaninang umaga. Lahat sila ay napakalapit kay Luisa. James, huwag ka nang magtanong. Mukhang problemado pa rin si Zion. Zion, kung kaibigan ang tingin mo sa akin, sabihin mo sa akin. Iniisip kung paano siya tinulungan ni James sa Dragon Fountain Villa, nag-alinlangan si Zion bago hinayla si James sa tabi. Malumanay niyang sinabi, ako ay pinakasalan si Luisa noong 1 taon. Lumapit siya sa akin at sinabing gusto niya ako. Tinanong pa niya kung papakasalan ko siya at handa siyang talikuran ang mga regalo sa kasal. Halos 30 ako noon, at walang babaeng nagkagusto sa akin dahil mahirap ako. Akala ko medyo maganda si Luisa, kaya pumayag ako. James. Nagtanong, hindi mo ba alam kung ano ang ginagawa niya noon? Tumango si Zion. Noong una ay hindi ko nalaman ko rin sa huli. Nagtatrabaho siya sa isang high-class na nightclub. Siya ang bida, ngunit ngayon ay naging malinis na siya. Maghiwalay kayo. Walang masyadong masabi si James. Ayaw niyang makita ang kaibigan sa impyerno. Naghahanap lang si Luisa ng matapat na lalaki na kukuha sa kanya. Ayos lang kung talagang gumawa siya ng bagong dahon. Gayunpaman, base sa kanyang mga kilos, nakikipaglokohan pa rin siya sa mga lalaki. Halatang kinukulit si Zion. James, hindi ko kaya. Para i-set up ang tindahang ito, itinapon ko rito ang aking ipon na 200,000. Nanghiram pa ako ng isa pang 300,000 sa mga kaibigan at pamilya. Naglagay ako ng 500,000, at ang natitira ay kay Luisa. Ngayon lang nagsimula ang negosyo. Paano ako makakapag-divorce? Mukhang malungkot si Zion. Alam niya ang lahat ng nangyayari ngunit nagkunwaring hindi. Siya ay sapat na mapalad na napangasawa ang isang napakagandang babae tulad ni Luisa. Kung tungkol naman sa pakikipag-ugnayan pa rin niya sa mga dati niyang kliyente, ikanaway ito ni Luisa bilang pagpapanatili ng mga relasyon para bigyan siya ng suporta sa restaurant. Huminga ng malalim si James, akin na ang mga regalo. Ang pera, ang mga piraso ng jade, ang leon, at ang mga gintong kubyertos ay sa iyo lahat. Makipagdiborsyo ka at bayaran mo siya sa utang mo sa kanya. Bumili ng kanyang mga bahagi. James, sayo ba talaga ang mga regalo? Hindi pa rin makapaniwala si Zion. Ito ay milyon-milyong pera. Hindi rin mura ang mga regalo. Paano niya ito kayang bayaran? Tinapik ni James si Zion sa balikat. Magkapatid tayo. Isang token mula sa akin. James, masyadong mahalaga ang mga regalo. Hindi ko sila madadala. At saka, nagkataon lang tayong nagkita, paanong? Nag-wave ng kamay si James, natigilan siya. Napangiti siya. Anong ibig mong sabihin? 10 years ago, hindi tayo mapaghihiwalay. Natigilan si Zion. Why ikaw? Napangiti si James. Tama na yan. Binago ko lang ang itsura ko for certain reasons. James, ikaw talaga. Ikaw ang Black Dragon. Inilagay ni James ang isang daliri sa kanyang labi. Hush. Top secret ang identity ko. Gusto mo bang malaman ng lahat? Tumingin si Zion kay James, nagulat ngunit masaya. Hindi niya inaasahan na ang lalaking tumulong sa kanya sa Dragon Fountain Villa ay si James Caden mula 10 taon na ang nakakaraan, ang kanyang kaklase, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 619. Ang Black Dragon ay ang Diyos ng digmaan ni Sol. Siya ang relihiyon ng bawat sundalo. Isa siyang mito at alamat sa lahat ng lalaki sa Sol. Si Zion ay hindi exempted. Sobrang idol niya ang Black Dragon. Nang malaman niya na ang Black Dragon ay kanyang kaklase at matalik na kaibigan mula sa 10 taon na ang nakakaraan, tumayo siya ng kaunti at lumakad ng medyo tuwid. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si James na tumulong sa kanya sa Dragon Fountain Villa ay ang Black Dragon na si James Caden, ang kanyang kaklase. James,
Tumingin si Zion kay James nang may pasasalamat. Tinapik siya ni James sa likod. Ayokong makitang sinasayang mo ang buhay mo. Ang isang lalaki ay dapat tumayo ng mataas at mapagmataas, hindi nabubuhay sa anino ng isang babae. Magkakaroon ka ng sapat na pondo para makipag-ayos sa isang magandang babae. Sige, madiin na tumanggo si Zion. Siya ay sapat na sa buhay na ito. Mag-asawa sila ni Luisa, ngunit sa loob ng isang taon, minsan lang niya ito nahawakan. Sa kabilang banda, laging nasa labas si Luisa. Tuwing babalik siya, lasing siya. May nakita pa siyang hiki sa leeg nito. Alam niyang niloloko siya nito, pero pinanatili pa rin niya ang relasyon. Ngayong nasa kanya na ang suporta ni James, hindi na niya kailangang sikmurain ito. Sasabihin ko sa kanya ngayon. Tumalikod na si Zion para umalis. Bumalik siya sa Steamboat Restaurant. Ang tindahan ay puno ng mga kahon. Ang ilan sa mga kahon ay nabuksan. Dalawa sa kanila ay may mga stack at stack ng cash sa mga ito. Ang iba pang mga kahon ay naglalaman ng mga piraso ng jade, isang jade lion, at gintong kubyertos. Wow! Luisa, kanino galing ang mga ito? Napaka-generous. Isang sexy at magandang babae ang mukhang naiinggit nang makita niya ang pera at mamahaling regalo. Siya si Jessica Lourdes, ang dating kasamahan ni Luisa sa nightclub. Siya ay huminto na rin. Nang makita ng iba ang pera at mamahaling regalo, mukhang naiinggit sila. Ang ilan sa kanila ay kumuha pa ng mga larawan at video, na ini-upload sa social media. Luisa, Diyos ko, kilala mo ang lahat ng tamang tao. Wow, mayroong 8,800,000 dolyar dito. Hinding-hindi ako kikita ng ganito kalaki. Mukhang naiinggit ang mga kaklase ni Luisa. Napangiti ng malawak si Luisa nang marinig ang mga ito sa kanya. Humakbang siya palapit sa medyo may edad na lalaki. Ang lalaki ay si Leonardo Logan. Isa siyang mahalagang may-ari ng negosyo na may maraming negosyo at medyo mayaman. Ikaw ang pinakamahusay, Leonardo. Tumingin si Luisa kay Leonardo, bumagsak ang buong katawan nito sa kanya. Kung walang gaanong tao sa paligid, ginantimpalaan niya ito ng maayos. Parehong nagulat si Leonardo. Sino ang nagbigay ng mga regalong ito? Sila ay lubhang marangya. Mukhang naisip ni Luisa na sa kanya galing ang mga regalong ito. Makalipas ang ilang sandali ay humagalpak siya ng tawa. Huwag mo nang banggitin. Ikaw ang paborito kong babae. Nagsimulang mag-bluff si Leonardo. Dahil akala ng lahat ay sa kanya galing ang mga regalo, maaari na rin niyang kunin ang mga ito. Isa pa, maraming magagandang babae doon. Nag-iba na ang tingin sa kanya ng ilan sa kanila. Naboost ang kanyang ego. Ilang milyong dolyar lang at ilang regalo. Ito ay wala sa akin. Basta masaya si Luisa, gagastusin ko lahat para sa kanya. Napaka-generous mo. Hi, Mandy ang pangalan ko. Ang mga tao ay nagsimulang manghinayang kay Leonardo. Ang ilan sa kanila ay napakarilag na mga dilag. Maya-maya pa ay pumasok na si Zion. Sumunod naman sina James at Zane. Nakita ni Zion ang pakikitungo ni Luisa sa isang matandang lalaki sa harap ng napakaraming tao. Nagdilim ang ekspresyon niya. Lumapit siya sa kanila at tumahol, Luisa. Anong ginagawa mo? Napalingon ang lahat sa kanya. Lumingon si Luisa at tumingin kay Zion. Sumigaw siya pabalik, How dare you, Zion? Hindi mo ba nakikita na inaalagaan ko ang isang napakahalagang bisita? Tiningnan ni Zion si Leonardo ng masama. Ang mga regalong ito ay hindi kahit na mula sa iyo, ngunit sinasabi mo na ito ay galing. Anong panloloko? Ano? Ang mga regalo ay hindi mula sa kanya. Anong nangyayari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 620. Nataranta ang lahat. Napatingin silang lahat kay Zion. Bago pa makapagsalita si Leonardo, umasim ang ekspresyon ni Luisa. Binitawan niya si Leonardo, sinampal sa mukha si Zion. Smack! Malakas at malinaw ang sampal. Nag-iwan ito ng marka sa mukha ni Zion. Zion, nababaliw ka na ba? Ito si Mr. Logan. Dapat lumuhad ka para humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Leonardo na humihingi ng tawad. Pasensya na, Leonardo. Kasalanan ko ta. Nabigo akong panatilihin siya sa linya. Makukuha niya yan pag-uwi natin. Malamig na sambit ni Leonardo. Sinaktan ni Luisa si Zion. Upang magdagdag ng asin sa pinsala,
Ininsulto niya siya sa publiko. Galit na galit siya. Sino ang nakakaalam na ang Zion ay hindi magkakaroon ng anumang katayuan? Eksakto. Sinampal siya ni Luisa ng ganoon, at sinabi pa niyang kukunin niya ito sa bahay. Napakaganda niya. Bakit siya pinakasalan? Balita ko call girl daw si Luisa. Pagkatapos niyang kumita ng sapat, naghahanap lang siya ng tapat na lalaki na kukuha sa kanya. Sa tingin mo ba hinayaan niyang hawakan siya ni Zion pagkatapos nilang ikasal? Nagsimulang magbulungan ang lahat, kahit mahina ang mga boses, narinig pa rin sila ni Zion. Narinig din sila ni Luisa, ngunit wala siyang pakialam. Luisa, gusto ko ng divorce. Sigaw ni Zion, nakakuyom ang mga kamao. Namumula ang kanyang mga mata. How dare you, Zion? Hindi ito gagana. Gusto ako ng mga lalaki, ikaw naman. Maliban sa akin, sino pa ang mapapangasawa mo? Nang marinig ni Luisa na gusto niyang makipaghiwalay, nagalit siya. Naghanda siyang hilahin ang tenga ni Zion. Sinampal siya ni Zion bilang ganti. B*Turk. Sinampal niya ito ng malakas. Sinampal si Luisa na walang sense. Umindayog siya sa lugar at bumagsak sa lupa. Kabanata, paatras ang lahat para bigyan sila ng espasyo. Maya-maya, bumangon na si Luisa. Itinapat niya ang isang kamay sa mukha niya. Ginamit niya ang isa niyang kamay para ituro si Zion. Nagsimula siyang sumigaw, "How dare you, Zion? How dare you hit me? Natanggal ka, lumabas ka, Luisa, sapat na ako." Sa wakas ay sumambulat ang galit ni Zion. 500,000 ang binayaran ko para sa tindahang ito, habang ikaw ay nagbayad ng 1,500,000. Ngayon, kunin mo at umalis ka. Ayaw na kitang makita dito. Haha, humagalpak ng tawa si Luisa. Mayroon ka bang $1.5 million? Zion, ginawa mo ang iyong makakaya sa 500,000 at wala nang natitira. Itinuro ni Zion ang pera sa kahon. Kunin ang 1.5 milyon mula doon at umalis. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Ibinigay ito ni Leonardo sa akin. Eksakto. Humakbang si Leonardo, inakbayan si Luisa. Pagtingin kay Zion, sinabi niya, regalo ko ito sa asawa mo. To tell the truth, she's always with me. Binibigyan niya ako ng napakahusay na serbisyo, kaya ang pera na ito ay walang halaga. Sa iyo galing. Humakbang si James at tumingin kay Leonardo. Oo, inamin ito ni Leonardo. Humalaklak si Zane. Ang mga tao ay kakaiba. Napatingin si James kay Leonardo. Ito ang regalo ko kay Zion. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nasa unang palapag sila ng Steamboat Restaurant. Maraming tao ang naroon. Ang lahat ay mas nalilito kaysa dati. Sino ang taong nasa likod ng pera at mga regalo? Si James kaya? Hindi malamang. Siya ang manugang ng mga kalahan na nabuhay sa kanila. Higit pa rito, ang mga kalahan ay halos naiiwasan na ang sarili nilang krisis. Wala na silang pera. Saan kukuha ng pera si James? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, lahat ay tumingin sa kanya ng masama. Zion, tingnan mo ang kumpanyang pinapanatili mo. Humingi ng tawad kay Luisa ngayon, at maaari mo pa ring mailigtas ang iyong kasal. Bilisan mo. Nagsimulang maghiyawan ang mga kasintahan ni Luisa. Gusto nilang makita kung hihingi ng tawad si Zion sa kanyang mga tuhod. Mukhang dismissive si Luisa. Nakatingin ka na ba sa salamin? Milyon-milyong halaga ng pera at mga regalo. Paano mo ito afford? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 621. Mukhang nandidiri si Luisa. Alam niya ang lahat tungkol kay James. Siya ay mabuti para sa wala. Higit pa rito, ang mga kalahan ay hindi kailanman makakapagbigay ng napakaraming pera, bale ang kanilang manugang na lalaki. Ang mga regalo ay mula sa akin. Casual na sabi ni James, tapos tumingin siya kay Zane. Humakbang si Zane at sinabing, tama. Inihanda ni Mr. Caden ang mga reg-along ito. Kaya kung patunayan sa kanya. Napatingin si Luisa kay Zane. Isa lamang siyang balbas at gaskasing lalaki. Isang walang tao. Tumawa siya ng malamig. Ikaw. Patunayan para sa kanya. Paano ito nakakatulong? Itigil mo na ang pagbubuga ng kalokohan. Hindi na kay si Zane paano naging napakakomplikado ng pagbibigay ng regalo. Kung alam niya, pinananatili niya si Luther. Tumingin siya kay James. James, hindi ito magiging madali.
Hintayin natin ito. Dadalhin ni Luther ang mga panauhin sa lalong madaling panahon. Ito ang magiging birthday party ni Cynthia at isang suporta para sa kaibigan mo. Lumabas ka. Hindi ka welcome dito. Utos ni Luisa. At ikaw, Zion, magwala. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Ang 500,000 dolyar ay isang bayad para sa akin para sa pag-aaksaya ng aking oras sa iyo. Ikaw. Napasimangot si Zion. Hinawakan siya ni James, sinabing, hold your tongue. Tara na. Pero James, makinig ka lang sa akin. Okay. Walang pag-aatubili na sinundan ni Zion si Jarnes palabas. Haha, malakas na tawa ang bumungad sa loob ng restaurant. Akala ko galing talaga kay James yung mga regalo. Nagyayabang lang pala. Eksakto, ni hindi niya alam na pumili ng tamang oras para gawin iyon. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Zion nang marinig iyon. Sa labas ng shop, James, sa iyo galing ang mga regalo. Bakit tayo aalis? Tumingin si Zion kay Jaman, hindi maintindihan. Nag-wave ng kamay si James, walang nagmamadali. Maghintay pa tayo ng kaunti. Wala kaming pruweba ngayon, kaya mahihirapan akong kumbansihin ang sinuman. Malapit nang bumalik ang naghatid ng mga regalo. Papasok tayo mamaya at puputulan ang kalokohan. Nakakuha ng 10. Tumanggaw si Zion. Sa loob ng tindahan ay masayang nakahawak si Luisa kay Leonardo. Inutusan niya ang walt staff, dalhin ang mga regalo hanggang sa 888 pribadong silid sa ikatlong palapag. Oo, ma'am. Lumapit ang wait stall. Si Luisa, na nakahawak pa rin kay Leonardo, ay nakangiti ng sensual. Leonardo, pumunta tayo sa pribadong silid sa ikatlong palapag upang magpalipas ng oras na mag-isa. Alam na ni Leonardo ang mangyayari pagdating nila sa pribadong silid. Masayang sabi niya, tama. Sa private room tayo tumambay at mag-usap tungkol sa buhay. Sa labas ng tindahan, si James at Zane ay naglupasay sa tabi ng kalsada. Tumayo si Zion sa gilid, paminsan-minsan ay lumilingon sa restaurant. Lumilipad ang oras. Sa isang kisap mata, mahigit 1 oras na ang lumipas. Noon, lumitaw ang isang fleet ng mga mag-agarang sasakyan sa labas ng shop. Lahat sila ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Mayroong ilan sa kanila. Patuloy na dumarating ang mga sasakyan, na humaharang sa mga kalsada ng Old Town. Sa gayong pagpapakita, naakit nito ang atensyon ng mga dumadaan. Marami sa mahahalagang tao at may-ari ng negosyo ng Kensington ang lumabas sa kotse, na lumapit sa harapan ng Dragonair Steamboat. Hindi sila pumasok bagkus nakatayo sila sa may entrance na parang may hinihintay. James, sila. Nang makita ni Zion ang mahahalagang taong ito, hindi niya maiwasang magtanong, di inimbitahan mo ba sila? Napangiti si James. Hindi ako. Inimbitahan sila ng lalaking ito dito. Siya ay talagang mayamang tao. Lagyan mo siya ng mantikilya at ikaw ay nakatakda habang buhay. Napangiti si Zane. Nagbibiro si James. Dahil napakaraming importanteng tao, nakita sila ni Luisa. Lumabas siya ng shop. Nakita niya ang fleet ng mga mag-agarang sasakyan at mahahalagang tao. Nakita lang niya sila sa telebisyon noon. Ngayon, nakatayo sila sa harap niya, Sir. Mga sir, si Luisa ay may karanasan at nakakakilala ng ilang mahahalagang tao, ngunit ngayong marami na sila, bahagya siyang kinabahan. Nagsimula siyang magtanong, ngunit walang nagmamalasakit. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang batang babae na nakasuot ng magandang damit ay lumapit. Tatay, Mr. Caden. Nang makita ni Cynthia si Zane at James na nakatayo sa tabi ng kalsada, tumakbo siya papunta sa kanila, hinawakan ang braso ni Zane na may malaking ngiti. Salamat, tatay. Tumingin siya kay James, matamis na sinabi, James. Hoy, tumanggaw si James. Lumapit si Luther kay, Sir, Mr. Caden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 622. Nakatayo sa pasukan, si Luisa ay lubos na nabigla. Hindi ba siya ang naghatid ng mga regalo kanina? Bakit niya kinakausap si James? Noon lang, nawala lahat ng iniisip niya. Sinabi ni Zane kay Luther, noong naghatid ka ng mga regalo kanina, wala kang binanggit na mahalagang punto. Sige na, linawin mo na ang mga regalo ay mula kay Mr. Caden kay Mr. Lloyd. Oo, sir. Lumapit si Luther kay Luisa. Natauhan si Luisa. Sir,
Pasok po kayo. Ikinaway ni Luther ang kanyang kamay. Aniya, nandito ako naghahatid ng mga regalo kanina. Ang mga regalo ay para kay Mr. Lloyd, courtesy of Mr. Caden. Ha, nalaglag ang panga ni Luisa. Makalipas ang ilang segundo, lumingon siya kay Leonardo. Tulad ng sinabi ni Leonardo na ang mga regalo ay mula sa kanya, nagpasalamat siya sa kanya ng maayos sa pribadong silid sa ikatlong palapag. Nagulat si Leonardo. Siya ay isang tao lamang na nagtrabaho sa construction. Kahit may pera siya ay hindi niya may kumpara sa mga malalaking kaharap. Celestial, Longevity, ang Zenoses, at ang Watsons. Lahat sila ay dumalo. Lumapit sa kanya si Zion na nakataas ang ulo. Napatingin siya sa natulala na si Leonardo. Salita sa salita, sinabi niya, sabihin mo sa akin muli. Galing ba sa iyo ang mga regalo? Ako. Ibinuka ni Leonardo ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Sabihin mo, Leonardo, sa sobrang pagkabalisa ni Luisa ay halos maiyak na siya. Sinampal ni Zion si Luisa sa mukha. Turk, lumabas ka na. Napatingin ang mga kaibigan ni Luisa. Alam nilang lahat kung ano ang nangyayari. Akala nila ay galing kay Leonardo ang mga regalo, pero sinong nakakaalam na kay James talaga ang mga iyon. Lumapit si Zane kay Zion. Mr. Lloyd, birthday ng anak ko ngayon. Maaari ko bang ipareserba ang buong restaurant? Ah, syempre, wala namang problema. Gulat na gulat pa rin si Zion. Isa lang siyang normal na tao. Ngunit si Zane ay isang taong may kapangyarihang mag-imbita ng napakaraming mahahalagang tao. Nang tawagin siya ng isang maimpluwensyang gaya ni Zane bilang, Mr. Lloyd, gamaan ang pakiramdam niya. Kinausap ni Zane si Luther. Well, huwag ka na lang tumayo dyan. Ipasok ang lahat. Nagtrabaho kaagad si Luther. Kilala nilang lahat si James, pero hindi nila inaasahan na kasama niya si Zane. Pero nandito sila para kay Zane kaya wala silang pakialam kay James, pumasok silang lahat sa shop. Zion, pasensya na. Si Luisa ay isang matalinong babae. Alam niyang nakipag-usap si Zion sa isang mahalagang tao. Agad niyang hinawakan ang braso nito, nakikiusap, patawarin mo ako. Pagkatapos, hininaan niya ang kanyang boses, sinabi niya, bumili ako ng bagong damit. Isusuot ko ito para sa iyo ngayong gabi. Naiintindihan niyang mabuti ang mga lalaki. Lalo na si Zion. Alam niyang nami-miss siya nito. Magwala ka, Turk. Sinampal ulit siya ni Zion. Luisa, sapat na ako. Kunin ang pera at umalis ka. Simula ngayon, wala ka nang kinalaman sa shop. Napatingin si Cynthia kay James. Tinanong niya, James, ano ang nangyayari? Napangiti si James. Wala naman. Tara, pasok na tayo. Okay, mukhang masaya si Cynthia. Binitawan niya si Zane at sa halip ay humawak kay James. Maraming tao ang inimbitahan ni Zane. Maging ang mga kalahan ay naririto. Gayunpaman, narito sila dahil sa imbitasyon ni James. Nandito rin si Thea. Kalalabas lang nila ng kanyang pamilya sa sasakyan nang makita niyang mahigpit na nakahawak si Cynthia kay James. Bumagsak, para siyang tinamaan ng kidlat. Nakatayo siya sa lugar. Nagulat si Tommy. Hindi ba James yon? Tinulak ni Megan si Thea. Mahinang sabi niya, Thea, bakit nakatayo ka pa? Sige na, asawa mo siya. Hindi mo hahayaang makuha siya ng ibang babae. Ako, right double angle quotation mark. Nagsimulang magsalita si Thea, ngunit hindi niya pinatapos. Naisipan niyang lapitan siya. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano niya tinatrato si James, nawalan siya ng lakas ng loob. Tinapik ni James ang balikat ni Zion, sinabing, naniniwala akong kaya mo itong pangalagaan. Ako rin. Kahit hindi alam ni Cynthia ang nangyayari, ngumiti siya at pumasok sa shop sa braso ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 623. Si Cynthia ay nasa braso ni James, pareho silang mukhang dalawang gisantes sa isang pod. Hindi ito nagustuhan ni James. Gayunpaman, si Zane ay nagbigay kay Zion ng marangyang mga regalo para sa kanya at inimbitahan ang lahat na kumain sa Steamboat Restaurant, na nakatulong sa pagpapalakas ng reputasyon ng Dragonair Steamboat. Mula ngayon, hindi na sila magkukulang sa negosyo. Dahil dito, hinayaan niyang hawakan ni Cynthia ang kanyang braso. Napatingin si Thea sa pagpasok nila.
Wala siyang lakas ng loob na lumapit. Nakatayo siya sa malayo, nag-alinlangan sandali bago tumalikod. Thea, anong ginagawa mo? Hinawakan siya ni Gladys. Mukhang nag-resign si Thea. Bakit ako papasok? Magpapatawa ako. Ang tanga mong babae. Nakalimutan mo na ba ang ating mga aralin? Asawa ka niya. Ngayong may kasamang ibang babae ang asawa mo, natatakot ka na. Kailangan mong maging mas kumpiyansa. Lumapit kay Cynthia at bumati. Sabihin mo sa kanya na ipapahiram mo si James sa kanya kahit isang araw lang dahil birthday niya. Paanong hindi mo alam ito? Mukhang determinado si Gladys. Hindi ko kaya. Gusto ko ng diborsyo, at ngayon kailangan kong magpakabait muli. Hindi ko kaya. Mahinang sabi ni Thea. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Nagpakasal siya sa taong hindi niya nararamdaman. Ang nagustuhan niya ay ang nobyo ng kanyang matalik na kaibigan. Kinasusuklaman niya ang kanyang buhay. Bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng Diyos? Sinabi ng lahat na may magagandang bagay na dumarating sa mga naghihintay, ngunit siya ay naghintay at naghintay ay hindi nagtagumpay. Sa halip, mas nagdurusa siya kaysa dati. Thea, hindi ka pwedeng sumuko. Ito ay $500 bilyong. Alam mo ba kung magkano iyon? Thea, sa'yo nakasalalay ang future natin. Nagsimula na naman siyang payuhan ng pamilya niya. Puot lang ang naramdaman ni Thea. Pera lang ang inaalala nila. Tumulo ang luha ni Thea. Pakiramdam ni Gladys ay sobrang harsh niya kanina at pinalambot ang tono niya. Thea, alam kong may nararamdaman ka para sa Black Dragon, pero hindi mo ba alam kung sino siya? Siya ang Diyos ng digmaan ni Sol. Lahat ng mga babae sa bansa ay gusto siya. Paano mo ihahambing? At saka, di ba sabi mo kasama niya si Quincy ngayon? Si James ay malapit nang makakuha ng $500 bilyong. Bakit hinahabol ang Black Dragon? Ano ang mali sa $500 bilyong? Makinig ka sa akin. Para sa ikabubuti mo ang lahat. Tara, alis na tayo. Kinaladkad ni Gladys si Thea papasok ng shop. Walang ganang pumasok si Thea. Ni-reserve ni Zane ang buong lugar. Lahat ng iba ay pinalayas. Karamihan ay mga kaibigan, pamilya, o mga dating kliyente ni Luisa. Ang ilan sa kanila ay mga kaibigan ni Zion. Ang iba ay mga kaklase nila. Lahat ay pinalayas, ngunit hindi sila nagpahayag ng kahit isang reklamo. Maraming tao ang nagkukumpulan sa entrance ng shop. Anong nangyayari? Hindi ba iyan ang henyong doktor na si Jay Fallon? Anong henyong doktor? Si Thea Callahan ang bagong henyong doktor. Nakita ko rin siyang pumasok. Nakita ko rin ang chairman ng Celestial Group na si Alex Yates. Sa telebisyon ko lang siya nakita. Nandito rin si Yuna from Longevity. Ang daming VIP sa maliit na steamboat place na ito. Ilang tao ang kilala ni Luisa. Nagsimulang talakayin ito ng lahat. Nakatayo si Luisa sa pasukan at nagmamakaawa. Zion, kasalanan ko ang lahat. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Dahil magkasama tayo sa kama, patawarin mo sana ako. Hinding-hindi ko na muling mamahalin ang mga kaibigan mo. Tawagan mo ang mga shot sa bahay. Alam ni Luisa na may kaugnayan si Zion sa isang talagang maimpluwensyang tao. Pagkatapos ng araw na ito, ang Dragonair Steamboat ay magiging isang sikat na steamboat restaurant na may walang katapusang mga customer. Ang lahat ng iyon ay nangangahulugan ng pera. Ayaw niyang ibigay iyon. Lumabas ka. Hindi sumuko si Zion. Luisa, alam mong darating ito. Dapat mas maganda ka sa simula. Huwag na tayong makipag-ugnayan. Binitawan siya ni Zion, naglalakad papunta sa shop. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 624. Nakita ng lahat ang nangyari. Alam nilang si Zion ang may-ari ng restaurant pagkatapos nito. Zion. Naramdaman ng ilan sa kanilang mga kaklase ang pagbabago at hinabol si Zion. Sa ikatlong palapag ng tindahan. Sa isang napakagandang pribadong silid. May ilang tao sa kwarto. Sina Zane, James, at Cynthia. Cynthia, masaya ka na ba? Nakangiting tanong ni Zane. Oo, tumanggo si Cynthia. Ito ang pinakamakahulugang kaarawan kailanman. Salamat, tatay. Nakaramdam ng kasiyahan si Zane. Knock knock knock. May kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Luther. 2 tao ang nakatayo sa labas. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Isang matangkad at magandang babae na nakasuot ng magandang damit.
Sina Gladys at Thea iyon. Mister, madaling araw. Nakatayo si Gladys sa pintuan, nakangiti ng malawak. Wala kang pakialam kung samahan ka namin, di ba? Malakas din niyang sinabi, James, nandito ang asawa mo. Nakaupo si James malapit sa bintana. Naninigarilyo siya, nakatingin sa kalawakan. Nang marinig niya ang pangalan niya, lumingon siya at nakitang nakatayo doon sina Gladys at Thea. Agad siyang tumayo at naglakad palapit sa kanila. Tumingin siya kay Thea, nakangiti. Thea, bakit ka nandito? With that, hinawakan niya ang kamay ni Thea at hinayla papasok. Naisip ni Thea na tanggihan siya, pero pinigilan niya ito at hinayaan siyang hilahin siya papasok. Thea, mag-usap kayo. Aalis na ako. Alam ni Gladys ang kanyang lugar. Alam niya kung sino si Zane. Wala siyang kapangyarihang pumasok. Ang gusto lang niya ay isama si Thea. Chartet, sa private room. Umupo si Thea. Hi Thea. Matamis na sabi ni Cynthia. Hello. Tumanggaw si Thea at mahinang sumagot. Magsaya kayo. Magpapaiwan din ako. Tumayo si Zane at tinignan si Luther. Naabutan ni Luther at lumabas ng kwarto kasama si Zane. Napatingin si Cynthia kina Thea at James. Ngumiti siya sa kanila. Thea, you and James are meant to be. Napakaganda mo, at napakahusay niya. Power couple kayo. Talaga. Nagambala si Thea. Talaga. Seryosong tumanggaw si Cynthia. Ang ganda ni Thea kaya nainggit siya. Kung lalaki siya, na-in-love din siya kay Thea. Napatingin si James kay Cynthia nang may pasasalamat. Alam niya kung ano ang sasabihin. Napatingin si James kay Thea. Tanong niya, Thea, bakit ka nandito? Hindi ka na ba galit sa akin? Sinabi ko sa iyo na na-frame ako. Iniimbestigahan na ito ng mga pulis, inosente ako. Alam ko, sumagot si Thea, naniniwala ako sa iyo. Nagbigay ng walang kwentang sagot si Thea. Wala na siyang pakialam. Bago ito, gusto niyang gugulin ang kanyang buhay kasama si James. Ngunit dahil sa pag-aresto kay James ay alam niyang buhay pa ang Black Dragon. Tinulungan pa niya itong makuha ang titulo ng henyong doktor. Hindi niya maiwasang isipin ang Black Dragon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 625. Gayunpaman, nang maisip niya ang tungkol sa paghalik ni Quincy at ng Black Dragon sa sopa, nakaramdam si Thea ng kakilakilabot. Napatingin siya kay James sa tabi niya. Nabigo siya. Kung ang kanyang asawa ay may bahagi ng apela ng Black Dragon, gaano ito kahanga-hanga? James, medyo bata ka pa. Kanino mo natutunan ang iyong mga kasanayan sa medikal at pakikipaglaban? Itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, nakita ni James na nanlalaki ang mga mata. Sobrang attracted siya kay James. Si James ay isang Diyos na naglalakad. Ang kanyang mga medikal na kasanayan, ang kanyang pakikipaglaban, lahat ng ito ay kaakit-akit. Ngumiti lang si James. Si Thea lang ang nakita niya. Umupo si Thea sa tabi niya. Amoy na amoy niya ang bango ng pabango nito at maging ang bango ng shampoo nito na nagmumula sa buhok nito. Kanina pa siya close nito. Ngunit naramdaman niya ang pagtaas ng tibok ng kanyang puso, ang pagbomba ng kanyang dugo. Hindi siya pinansin ni Thea. Sinimulan niyang kausapin si Cynthia. Nakangiting sabi niya, Cynthia, itinuro sa kanya ng Black Dragon ang lahat. Ano? Natigilan si Cynthia. Malakas na sigaw niya. May naisip siyang sabihin. Gayunpaman, naisip niya ang katotohanang walang sino man sa mga kalahan ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni James. Tinikom niya ang bibig niya. Oh, nakikita ko. Nagpakita siya ng realization. Sinulyapan niya si James, iniisip sa sarili na siya ang Black Dragon. Nag-small talk ang dalawa. Sumando si James sa sopa at nagpapadala ng mensahe sa mga love expert. Gumawa siya ng group chat para sa mga love expert. Sinabi niya sa kanila ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi nagtagal, napuno ng mga mensahe ang chat. Lahat ay may gustong sabihin. Mabilis niyang iniskan ang mga mensahe. Nang makita niya ang mga mungkahi, ngumiti siya. Ah, anong ginagawa mo? Biglang sigaw ni Thea. Hinawakan ni James ang kamay niya. Holding her small hand, he said tenderly, Thea, may bagong movie na kalalabas lang. Panoorin natin ito ngayong gabi. Yung kay Kian Campbell. Si Kian ay pinaslang ng transgenerational. Gayunpaman, iyon ay isang kaganapang nangyayari.
Ang pelikulang pinapanood nila ay ginawa sa tuktok ng kanyang karera. Si Thea ay isang tagahanga ni Kian. Nagustuhan niya ang kanyang mga kanta. Pakiramdam niya, ang mga kanta nito ay mga salita mula sa kanyang puso. Nag-alinlangan si Thea. Maya-maya, tumanggo siya. Sinundan ni James ng, "Tara na pagkatapos nating kumain." Okay. Wala namang magawa si Thea kaya pumayag siya. Nainggit si Cynthia. Nakita niya ang ekspresyon ni James. Sinong mag-aakala na ang Black Dragon ay may malambot na panig sa kanya? Ano ang ginawa ni Thea para matanggap ang pagmamahal ng Black Dragon? Cynthia. Tumingin si James kay Cynthia, nakangiti. Maligayang kaarawan. Hindi makapaniwalang natuwa si Cynthia. James, mas maganda ang hiling mo kaysa sa lahat ng Reg Along na tanggap ko. Hey! Napangiti si James. Knock knock knock, James. Si Zion iyon. Sinabi ni James, pumasok ka. Tinulak ni Zion ang pinto. James, Thea, MS Don. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 626. Kinaway-kaway ni James ang mga kamay niya sabay turo sa upuan sa tabi niya. Have a seat. By the way, nersolve mo na ba yung isyo kay Luisa? Lumapit si Zion para maupo at sumagot, nilinaw ko na sa kanya. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pakikipagdiborsyo dahil tumanggi siyang gawin ito anuman ang mangyari. Kakailanganin kong magdemanda para sa isang diborsyo, kailangan kong mangolekta ng ilang katibayan ng kanyang panloloko sa akin. Pwede mo ba akong tulungan dyan, James? Oo naman. Tumanggo si James. Dahil kontrolado niya ang Underground Intelligence Network, naging madali para sa kanya na mangolekta ng ebidensya ng pagtataksil ng ibang tao. Pabayaan mo na ako. Kukuha ako ng ebidensya ng pagdaraya ni Luisa bukas. Tumayo si Zion at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat, James. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay ng miserableng buhay kung hindi dahil sayo. Binigyan mo ako ng bagong buhay." Nakangiting ikan-away ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Zion, nagpapalabis ka. Magkaibigan naman kami kaya hindi ko na kailangang magpasalamat. Sige. Utusan ang kusina na ihain kaagad ang mga pinggan. May gagawin ako mamaya pagkatapos ng tanghalian." Sige. Tumanggo si Zion at nagmamadaling umalis para umorder sa kusina para ihain ang mga pinggan. Agad na inihain ang pagkain. Pagkatapos kumain ni James, binati niya si Zane at kinaladkad si Thea palabas ng Dragonair Steamboat. Dinala niya si Thea sa isang sinehan sa urban area at bumili ng 2 movie ticket. Partikular niyang binili ang couple seats. Ang mga upuan ay nasa likod na may sofa na kasya ang 2 tao. Nagsimula ang pelikula. Nag-concentrate si Thea sa panonood ng movie. Samantala, hindi naman ito pinansin ni James. Hindi siya interesado sa pelikula. Gayunpaman, pinanood pa rin niya ang ilang bahagi ng pelikula. Nang masuyong halikan ng lalaking bida ang babaeng bida, sinamantala ni James ang pagkakataong yakapin ang payat na baywang ni Thea. Emosyonal si Thea sa panonood ng eksena at subconsciously nakasandal sa balikat ni James, niyam-akap sa kanyang mga braso. Tuwang-tuwa si James. Ang mga coach ng relasyon ay hindi kapani-paniwalang tumpak sa kanilang psikolohikal na pagsusuri ng mga kababaihan. Ang senaryo ay tulad ng kanilang hinulaang. Ang payo nila ay dapat siyang maging mas initiative kung emosyonal pa rin si Thea at kumakapit sa kanyang mga bisig. Ito na ang pagkakataon niya na makisali sa physical touch at halikan siya. Dahil naihanda na siya ng mga ito para sa sandaling ito, alam na ni James ang gagawin. Gayunpaman, siya ay medyo nag-aatubili. Medyo sumama ang pakiramdam niya sa pilit niyang paghalik kay Thea. Nag-isip siya at nilabanan ang mga iniisip sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang segundo, nakapagdesisyon na siya. Niyakap niya ng mahigpit si Thea at dumaikit sa mga labi nito. Nakatutok si Thea sa pelikula. Biglang lumapat ang isang pares ng labi sa kanya. "Ma'am." Nilabanan niya ang halik, pero, hinawakan siya ni James ng mahigpit. Kahit anong pilit niya ay hindi siya makawala sa yakap nito. Makalipas ang mahigit 10 segundo, bumilis ang pintig ng kanyang puso, at bumigat ang kanyang paghinga, nanghina ang kanyang katawan, at yamakap siya sa mga bisig ni James, tumugon sa halik nito. Tumagal ng 3 minuto ang halik. Makalipas ang 3 minuto, itinulak ni Thea si James. Matangkad na pula si Thea,
at kumakabog ang kanyang dibdib habang naghahabol ng hangin. Sinaman niya ng tingin si James at sinaway, "Gusto mo na bang mamatay?" Napangiti si James. "Mahal, ang ganda mo ngayon." Ngumuso si Thea at inihiga ang kanyang katawan para manatiling malayo kay James. Pagkatapos ng event, maayos naman ang pag-uugali ni James. Naabot niya ang kanyang layunin na manood ng pelikula. Hindi nagtagal, natapos ang pelikula. Sabay na lumabas ng sinehan ang dalawa. Buntong hininga. Ang pagtatapos ay hindi perpekto. Napakaraming sakripisyo ng lalaking bida para sa babaeng bida. Sa huli, siya pa rin ang gumawa ng pagtataksil. Nakakadiri siya, at tanga ang bida ng lalaki. Nakisawsaw si Thea sa plot. Tapos na ang pelikula, ngunit hindi pa siya lumalabas, patuloy na pinapagalitan ang bidang lalaki. Naunawaan din ni James ang pangkalahatang balangkas ng pelikula at ibinahagi niya ang kanyang opinyon sa kanya. Oo, gayunpaman, natapos ang pelikula sa suspense. Bagamat ibinigay ng lalaking bida ang kanyang mga mata sa babaeng bida at naging bulag, ang huling eksena ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang sumunod na pangyayari. Tiyak na magkakatuluyan ang dalawa sa susunod. Talagang magiging loyal ako kung may mag-trato sa akin tulad niya, Thea pouted and said. Ganun ba? Pinunasan ni James ang kanyang ilong. May naalala si Thea. Agad siyang tumigil sa pagsasalita at nagmamadaling lumabas ng sinehan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 627. Nakonsensya si Thea. Naging mabait si James at palaging iginagalang ang bawat desisyon niya. Gayunpaman, nahulog siya sa ibang lalaki. Itinuring itong pagtataksil. Ibinaba niya ang nag-aapoy niyang mukha at naglakad pasulong, hindi naglakas loob na sumulyap kay James. Mabilis na hinabol ni James si Thea at hinawakan ang kamay nito. Dahil na rin siguro sa pagkakonsensya niya, pinayagan ni Thea na hawakan ni James ang kamay niya ayon sa gusto niya at hindi na tumutol. Pagkalabas nila ng sinehan, may lumapit sa kanila na batang babae na may dalang mga rosas. Sumulyap siya kay James na nagmamakaawa at sinabing, "Sir, gusto mo bang bumili ng mga bulaklak para sa magandang babaeng ito?" Ang isang magandang babae ay dapat may mga sariwang bulaklak. Magkano sila? Nakangiting tanong ni James. Ang isang tangkay ay $10. Sige, kukunin ko silang lahat. Hinawakan ni James ang kanyang bulsa ngunit nakita niyang wala itong laman dahil hindi niya nakaugalian na magdala ng wallet. Awkward siyang ngumiti at nagtanong, "Tumatanggap ka ba ng QR code payments?" "Syempre naman, sir." Nginitian ng batang babae si James, ipinakita ang kanyang dalawang maliit na dimples. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanya ang isang QR code. Kinuha ni James ang phone niya at iniskan ang QR code. "May kabuuang $9 na tangkay, sir." Inilipat ni James ang $10 sa batang babae. Iniabot ng batang babae ang lahat ng pulang rosas kay James. "Salamat, sir." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tuwang-tuwa siyang tumalon. Nakangiting inabot ni James ang mga bulaklak kay Thea. "Para sa iyo, Thea." Nagpout si Thea. Hindi niya gusto ang mga ito ngunit tinanggap pa rin niya. "Darling, shopping tayo sa malapit. Ang tagal na natin pero wala pa akong nergalo sa'yo. Ngayon, bibili ako ng kahit anong gusto mo kahit anong mangyari." "Ikaw." Thea looked at James disdainfully and mockingly said, "James, ano ang mabibili mo sa akin sa nakakaawa mong buwanang sweldo? Makakabili ka ba ng magagandang damit o marangyang mga pampaganda?" "Thea, mababaw lang sa akin ang pera at hindi ako kapos sa pera," seryosong sabi ni James. Para sa kanya, marami pang ibang bagay na mas mahalaga kaysa pera sa mundong ito. Ang pamilya, pagkakaibigan, at pag-ibig ay mga bagay na hindi mabibili ng pera. Huminga ng malalim si Thea. Sa katunayan, si James ay hindi kapos sa pera noon. Mayroon siyang $200 milyong. Walang pag-aalinlangan, tinitingnan niya ang $200 milyon para bilhin ang Pacific Group para sa kanya. Sa pag-iisip, bahagyang nagpasalamat si Thea. Sige. Tumigil siya sa pangungutya kay James at tumango. Itinaas niya ang mga bulaklak para hilutin ang mga ito at hindi niya maiwasang purihin ang mga ito. Mabango sila. Natuwa si James nang makita ang ekspresyon ni Thea. Hinawakan niya ang kamay niya at nagpatuloy sa paglalakad. Napadaan sila sa isang jewelry shop. "Darling, pasok na tayo at tingnan natin." "Sige."
Bahagyang tumanggaw si Thea. Pumasok ang dalawa sa shop. Maligayang pagdating. Wow, si Thea pala. Agad na naging focus ng mga tao si Thea pagkapasok niya. Agad namang lumapit sa kanya ang isang tindero at tuwang-tuwang sinabing, "Nice to meet you, Thea. Fan ako ng Black Dragon. Maaari mo bang ibigay sa akin ang numero ng Black Dragon? Gusto ko siyang makausap." Paglapit ng unang tao ay nagkukumpulan na rin ang iba sa kanya. Ang kanilang mga paksa ay tungkol sa Black Dragon. "Thea, kailan mo hihiwalayan ang walang kwentang asawa mo at pakasalan ang Black Dragon? Thea, pakisabi sa amin ang tungkol sa love story mo sa Black Dragon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 628. Siya ang bayani ni Sol, at ikaw ang numero 1 kagandahan ng Kensington. Kayong dalawa ay isang match made in heaven. Magiging mabait kayong dalawa. Bahagyang natarante si Thea dahil sa kanilang mga sinabi at nagmamadaling ipinaliwanag ang sarili, na misunderstood ka. "Kaibigan ko lang ang Black Dragon. Wala akong planong hiwalayan ang asawa ko. Ang asawa ko ay dating subordinate ng Black Dragon, at nagkaroon sila ng malapit na pagkakaibigan." Natuwa naman si James na nakarinig nito habang nakatayo sa tabi niya. Nawala ang iniisip ni Thea na hiwalayan siya. Hanggat patuloy siyang nagsusumikap, maaga o huli ay bibihagan niya ang puso ni Thea. Pagkatapos ng maikling paliwanag ni Thea ay mabilis niyang kinaladkad si James. Ngayong sikat na siya, napapalibutan siya ng maraming tao saan man siya magpunta, at ang mga taong ito ay palaging nagtatanong tungkol sa relasyon niya sa Black Dragon. Lumabas sila ng jewelry shop. Sumulyap si Thea sa kanya na may paghingi ng tawad. "Sorry, James. Wala talaga akong kinalaman sa Black Dragon. Kaya lang pagkatapos mong ma-detain ilang araw na ang nakalipas, tinulungan niya akong makuha ang titulong Genius Doctor ngayong taon. At saka, may girlfriend na siya, Quincy." Kahit na humihingi ng tawad si Thea, kitang-kita ni James sa mukha nito ang pagkadismaya. Alam niyang in love pa rin si Thea sa ibang James. Gayunpaman, hindi niya ito isinasapuso dahil ang isa pang James ay kanyang alter ego. Kahit na emotionally cheating siya, kasama pa rin niya iyon. "Ayos lang. Sige, wala nang shopping. Tara, uwi na tayo." "Okay." Masunurin namang tumanggo si Thea. Sabay na bumalik ang dalawa sa bahay ng mga kalahan. Nakauwi na sina Gladys at Benjamin. Pagkauwi nila ay masiglang binati ni Gladys si James, na naghahain ng tsaa at mga panghimagas. Nambobola naman si James sa inasal niya. Naghain si Gladys ng tsaa at mga panghimagas. Pagkatapos, sinulyapan niya si James at nakangiting nagtanong, "James, anong nangyari sa regalo ni Zane na kalahating asset ng pamilya niya sa iyo?" "Ha?" Natigilan si James. Nabanggit nga ni Zane kanina. Gayunpaman, hindi niya ito isinasapuso o dinala kay Zane. Isa pa, hindi siya kapos sa pera. Kaya naman kahit ibigay sa kanya ni Zane ay hindi niya ito tatanggapin. Kabanata, Nanay. Napakamot ng ulo si James at awkward na sinabi, "Mister, hindi naman seryoso si Don dito. Paano niya maibibigay ang kalahati ng mga ari-arian ng kanyang pamilya? Alam mo ba kung gaano karaming mga ari-arian siya? Ang pinakamababang pagtatansya ay mga $1 trilyon. Ang kalahati nito ay magiging $500 bilyong. Sa tingin mo, posible bang mamigay na lang siya ng $500 bilyon? Agad na nagdilim ang mukha ni Gladys. "James, ito ay isang babala. You can stay with my daughter if you can get half of Zane's assets. Kung hindi, hiwalayan mo agad ang anak ko." Ang saloobin ni Gladys kay James ay umabot ng 180 na pagbabago. Tinanggap niya si James dahil lang sa $500 billion. Si James ay isang basura lamang sa kanya kung wala ang $500 billion. Ayaw niyang masira ang kinabukasan ng kanyang anak dahil sa walang kwentang basura. Mas maaga silang naghiwalay, mas maagang mahabol ni Thea ang Black Dragon. Nabigo man si Thea na makasama ang Black Dragon, tiwala si Gladys sa paghahanap ng mayaman na asawa para kay Thea. Alam na ni Thea ang mga biltod ng kanyang ina. Gayunpaman, nakatutok din siya sa $500 bilyong. "James, nangako si Zane sa'yo. Nandoon ako at narinig ko rin. Paanong ang isang kilalang tao na tulad niya ay gumawa ng walang laman na mga pangako? Bakit hindi mo siya tanungin tungkol dito?
Walang magawang tiningnan ni James si Thea at sinabing, "Darling, ibibigay mo ba sa isang estranghero ang kalahati ng iyong trabaho at kayamanan sa buhay mo kung ikaw iyon?" Hindi nasiyahan si Thea at pinagalitan, "Iniligtas mo ang anak niya. Kahit hindi niya ibigay sa iyo ang kalahati ng kanyang mga ari-arian, bibigyan ka pa rin niya ng 10 bilyon kung tatanungin mo siya." Ang mga kalahan ay kasalukuyang kapos sa pera, at lahat ay nag-aagawan sa paligid upang humiram ng ilan. Higit pa rito, ako ang kasalukuyang sikat na henyong doktor ng Kensington. Kakailanganin ko rin ng pera para i-restart ang kumpanya. Kung walang pera, paano natin pag-uusapan ang mga mithiin at ambisyon? Kumunot ang noo ni James at masungit na sinabi, "Tens of billions is easy for you to say. Napakagaan ba ng tingin mo sa 10 bilyon? Bang! Hinampas ni Gladys ang mesa at sumigaw, "James, kahit anong mangyari, mas mabuting kunin mo ang pera kay Zane. Hindi kita tatanggapin bilang manugang ko kung wala pang 10 bilyong dolyar." Sinulyapan ni James si Thea at nagtanong, "Iyan din ba ang paninindigan mo, Thea?" "Ako." Nag-alinlangan si Thea. Nang makita ang nakamamatay na tingin ni Gladys, huminga siya ng malalim at sinabing, "James, ang mga kalahan ay tinamaan ng isang sakuna. Kung walang pera, imposibleng itayo muli ang eternality. Higit pa rito, nagsara ang century pagkatapos magsimula ng mga operasyon. Kailangan talaga namin ng pera para ma-restart ito. Hihiwalayan mo ba ako kung hindi ako humingi ng pera kay Zane?" Nakatitig si James kay Thea. Hinintay niya ang sagot ni Thea. Ayaw niyang matali sa pera ang kanilang relasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 629. Saglit na nag-alinlangan si Thea at sinabing, "Iniligtas mo ang kanyang anak, at makatuwirang humingi ka ng gantimpala. Ayokong gamitin ang divorce para takutin ka. Dalawang tao ang dapat magkasama kung sila ay angkop at hiwalay kung hindi. Sa tingin ko hindi tayo bagay sa isa't isa." "Sige." Huminga ng malalim si James. Bagamat sinabi ni Thea na ayaw niyang gawing banta ang divorce, obvious naman kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga salita. Nabigo si James sa kalahans, at higit pa kay Thea. Ang mga kalahan ay palaging may gayong mga birtod at walang anumang naranasan nila ang makapagpabago sa kanila. Para naman kay Thea, noong una ay napanatili niya ang magagandang birtod sa kabila ng bulok na kapaligiran. Gayunpaman, unti-unti siyang naging snobby gaya ng mga kalahan. Tumayo siya, sinulyapan si Thea, at sinabing, "Thea, ito na ang huling pagkakataong tutulungan kita. Magkano pera ang gusto mo? Pagkatapos nito, babayaran ko na ng buo ang utang ko sa iyo noon. Tungkol naman sa relasyon natin, sumasang-ayon ako sa iyo. Ang mga magkatugma ay dapat manatiling magkasama, at ang mga hindi angkop ay dapat maghiwalay. Sa panahong ito, pinaghirapan kita. Sa kabila ng lahat ng nagawa ko, hindi ako makapasok sa puso mo. Wala akong kahit katiting na lugar sa puso mo. Sa tingin ko hindi ito pag-ibig." Hindi inaasahan ni Thea na sasabihin ni James ang mga ganoong bagay. Bahagyang nawala ang kanyang mga sinabi. "Magkano? Bigyan mo ako ng halaga." Bago pa makapagsalita si Thea, sumabad si Gladys at sumagot, 10 bilyon. "James, binabalaan kita. Mas mabuting makakuha ka ng hindi bababa sa 10 bilyon mula kay Zane. Kahit anong kulang sa 10 bilyon, at tapos na ang relasyon mo sa amin." "Oo naman." Tumalikod si James at umalis. 10 bilyong dolyar. Ililipat ko na sa account ni Thea bago magtakip silim. Pinagmasdan ni Thea ang pag-alis ni James. Bigla siyang nakaramdam na parang may nawala sa kanya. Umalis si James sa bahay ng mga kalahan. Nilakad niya ang mga abalang lansangan at naisip niya ang nakalipas na 10 taon. 10 taon na ang nakalilipas, itinaya ni Thea ang kanyang buhay para iligtas siya. Ito ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Pagkatapos, naisip niya ang mga panahong nakasama niya si Thea. Noong una, gusto lang niyang bayaran siya para sa kanyang buhay nagel iligtas na biyaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, gayunpaman. Kahit anong gawin niya, walang puwang sa puso ni Thea. Akala niya wala siyang pakialam dito. Hanggat kaya niya itong pasayahin, ayos lang na tahimik niya itong sinuportahan. Gayunpaman, nasaran siya ng loob ng hindi pinahahalagahan ang kanyang mga pagsisikap. Buntong hininga.
Huminga ng malalim si James. Mas mabuting maghiwalay tayo kung hindi tayo magkatugma. Kinuha ni James ang phone niya at tinawagan si Scarlett. James. Boses ni Scarlett ang natransmit mula sa telepono. Itinuro ni James, ilipat ang 10 bilyon mula sa account ng kumpanya sa akin. Okay. Pagkatapos tumawag si James sa telepono, nagtungo siya sa ospital ng militar. Bago siya makarating sa ospital ng militar, ang 10 bilyong dolyar ay naikredito sa kanyang account. Binuksan niya ang online banking website at diretsyong nilipat ang pera sa account ni Thea pagkatapos niyang mag-transfer, tinawagan niya si Thea. Nailipat ko na sa iyo ang 10 bilyon. Suriin kung natanggap mo ito. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba na niya ang telepono. Binuksan ni Thea ang kanyang telepono upang tingnan ang kanyang balanse, ngunit wala pa ring na-credit. Naghintay siya ng ilang minuto. Maya-maya, nag-pop up ang isang bank notification. Natigilan siya nang makita ang balanse sa kanyang bank account. Thea, dumating na ba ang pera? Yumuko si Gladys para tingnan ang mensahe. Nang makita ang balanse sa kanyang bank account, nagulat si Gladys. Then, she immediately cheered, "Wuho! Ito ay talagang 10 bilyong dolyar. Haha, kami ay gumawa ng isang kapalaran sa oras na ito. Nagkaroon tayo ng kayamanan." Si Benjamin ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Gayunpaman, nang marinig ang kanyang tagay, hindi niya maiwasang sumandal upang suriin. Matapos makita ang 10 bilyon, natigilan din siya. Ito. Paano siya naging mabilis? Saglit lang umalis si James pero mabilis itong nilipat. Pinuntahan niya ba talaga si Zane? Sino bang pakialam? Ngumiti ng malapad si Glades. Wala siyang pakialam kung pumunta si James kay Zane o hindi. Inaalagaan lang niya ang 10 bilyong dolyar na natanggap niya. Sa wakas, siya ay itinuturing na tunay na mayaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 630. Thea, ilipat mo sa akin ang 10 billion, I'll hold on to it for you and plan how to use the money. Bumili muna tayo ng malaking villa. Pagkatapos, gusto kong maglakbay sa buong mundo. Nagsimula ng magplano si Gladys kung paano gamitin ang pera. Hindi, mariing tanggi ni Thea. Akin ang pera na ito. Bakit ko hahayaan na hawakan mo ito? Alam ni Thea na kapag ibinigay niya ang 10 bilyon kay Gladys, hindi na niya ito makikita. Ospital ng militar. Ano? Nanlaki ang mata ni Henry sa gulat. Seryoso ka, James? Binigyan mo si Thea ng 10 bilyong dolyar at wala nang gagawin sa kanya mula ngayon. Walang magawang sagot ni James, hindi kami compatible ni Thea. Wala ako sa puso niya. Nabayaran ko na siya ng buo ng 10 bilyong dolyar. Ang lalaking mahal niya ay ang Black Dragon. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ang iyong identity? May pagkakataon pa para manatili kayong magkasama. Huminga ng malalim si James. Ang gulo ng isip niya. Maging siya ay naguguluhan sa kanyang dalawang pagkakakilanlan. Kalimutan mo na. Nasa nakaraan na ito ngayon. Mula ngayon, wala ng Black Dragon James sa mundong ito. Hindi na siya muling lilito. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Henry at sinabing, hindi ko na maintindihan ang iniisip mo. Ang mga relasyon ay komplikado. Mas mabuting maging single at walang pigil. Parang mas walang pakialam, nakapagdesisyon na ako. Hindi ako magpapakasal sa buhay ko. Huwag na nating pag-usapan itong mga malulungkot na bagay. Kamusta ang sugat mo? Labas tayo para uminom, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo lasing. Hindi. Pinutol sila ni Whitney bago pa makasagot si Henry. Walang magawang tumingin si Henry kay James at sumagot, bagaman maaari na akong bumangon sa kama at makalakad ngayon, medyo malubha pa rin ang aking pinsala. Natatakot ako na aabutin pa ng 2 buwang pahinga bago ako makomplito. Gumaling. Sorry, hindi kita makakasama ngayong gabi. Ayos lang. Ikinaway ni James ang kanyang mga kamay. Kung ganoon, magpahinga ka ng mabuti. Bibisita ako agad. Umalis siya sa ospital ng militar. Biglang nawalan ng laman ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng bahagi ng kanyang sarili. Gusto niyang ibuhos ang kanyang puso sa isang tao ngunit wala siyang maisip. Sa Kensington, si Henry ang tanging taong nagkaroon siya ng pinakamahusay na relasyon at maaaring ibahagi ang lahat. Gayunpaman, hindi available si Henry. Gumagala si James sa mga lansangan. May nakita siyang bar at pumasok siya sa loob.
Sinimulan niyang lunurin ang sarili sa alak. Sa parehong oras, Kensington, El Secret Meeting Room sa isang villa. Maraming nagtipon sa lugar na ito. Kasama sina Lucas at Jonathan sa mga naruroon. Magalang na sumulyap ang mga taong ito sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa sofa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng itim na suit at medyo gwapong lalaki. Siya ay may ugali ng isang taong matagal nang nasa isang maimpluwensyang posisyon. Ang kanyang mga salita at kilos ay sapat na upang makaapekto sa iba sa kanyang paligid. Ang taong ito ay ang emperador, ang pinuno ng 5 commander ni Sol at commander ng hukbo ng Red Flame sa kabisera. Tanong ni Jonathan, Emperor, nakialam ang Black Dragon sa plano sa medical conference, naguguluhan ako. Ang Black Dragon ba ang manugang ng mga kalahan o ang James na lumabas sa medical conference? Hinawakan ng Emperor ang isang baso ng red wine at humigop. Tapos, mahinahong sagot niya, silang dalawa siya. Kahit na pinigil mo siya, ginamit niya ang Blythe King para palitan siya ng kapalit. Emperor, nabigo ang plano sa medical conference. Ano ang susunod nating gagawin? Ikaw. Hindi natin matutuloy ang plano natin kung hindi natin aalisin ang Black Dragon. Kailangan nating pumatay. Ipinahayag ni na Jonathan at Lucas ang kanilang mga sarili pagkatapos ng isa't isa. Nabalisa ang emperador. Patayin ang Black Dragon. Mas madaling sabihin iyan kaysa gawin. Imposibleng mahawakan niya ang Black Dragon sa teritoryo ng Sol. Ang Black Dragon ay may mahalagang papel sa bansa. Ang pagpatay sa kanya ay magdudulot ng malaking kaguluhan at magdudulot sa kanya ng maraming abala kung ang mga nakatataas ay mag-iimbestiga ng mabuti sa kanyang pagkamatay. Mayroon lamang isang katanggap-tanggap na paraan para mamatay ang Black Dragon sa larangan ng digmaan. Wala nang ibang paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.